Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi sasapat ang pera niya kung mananatili siya sa hotel, kahit pamura lang ang binabayad niya roon. Wala siyang alam na ibang mapupuntahan. Nagpasya siyang bumalik sa Manila, sa bahay nila ni Anton. Hindi niya alam kung doon tumuloy si Anton ngayon, at kung nandoon man ito, at hindi siya patutuloy nito, makikiusap na lang siyang kuhanin ang mga gamit niya roon, lalo na ang labi ng anak niya. Iyon na lang ang meron siya, kaya nais niya iyong makuha, at kung saan siya pupulutin bahala na. Baka maghanap na lang siya ng trabaho at maliit na boarding house. May mga alahas pa siya sa mga gamit niya na pwede niyang isang lao ibenta. Kailangan niyang itaguyod ang sarili niya dahil wala siyang aasahan ngayon. Hindi siya pwedeng magmukmuk na lang sa isang tabi dahil paniguradong pupulutin siya sa lansangan. Bumiyahe siya pabalik ng Manila. Kinakabahan siya sa kahihinatnan ng pagkikita nila ng asawa. Madilim na makarating siya sa tapat ng subdivision kung saan sila nakatira. Nilakad na lang niya ang pagpasok sa subdivision dahil kailangan niyang tipirin ang perang hawak niya. Nagsisisi siya kung bakit nanatili siya sa hotel gayong wala naman siyang ganoon kalaking pera. Napahinto siya sa tapat ng two-story house nila. Nakatayo siya ngayon kung saan siya sinurprise ni Anton at nag-propose ito. Hindi na niya magawang umiyak pa. Nalulungkot siya at nasasaktan. Pero ano pa ba ang magagawa niya? Kasalanan niya ang lahat. Tapos na siyang sisihin ang sarili niya. Narealize niya na kahit isang dram pa ang luha niya, hindi na babalik ang anak niya. Hindi na siya mapapatawad ni Anton, lalo na ang pamilya niya. Kailangan niyang bumangon para sa sarili niya. Kahit mas masarap na lang na mawala sa mundong ito at sumunod sa anak niya. Ang kaso hindi niya rin kaya. Madilim ang buong kabahayan. Walang nagbago sa pisikal na anyo niyon, pero nawala na ang masayang kapaligiran. Walang ilaw na nakabukas. Hindi siya sigurado kung dito ba umuuwi si Anton. Wala siyang balita. Blinak siya nito, maging ang mga kamag-anak niya sa social media. Pinariringgan naman siya sa post ng mga kaibigan ni Anton at ni Andrea. Minabuti niya na lang na mag-deactivate ng cellphone. Wala rin naman siya mukhang maihaharap sa... Kinuha niya ang susi mula sa bag na dala niya at binuksan ang gate. Umingit iyon. Parang nakakatakot na nagbahay nilang dati ay kay Sigla. Binuhay niya ang ilaw sa sala. Isinara niya ang gate na makapasok siya. Wala ang kotse ni Anton, kaya sigurado siyang wala roon ang asawa niya. Pumasok siya sa front door. Madilim ang buong kabahayan. Parang walang nakatira doon. Hindi nga ata umuuwi si Anton. Binuhay niya ang ilaw at kumalat ang liwanag sa buong paligid. Malinis na malinis. Ganoon pa rin ang hitsura niyon nung huli niya itong iwanan. Pumasok siya ng tuluyan. May hapdi sa dibdib niya na pilit niyang iwinawaglit. Umakyat siya sa itaas. Binuksan niya ang kwarto nila. At naaalala niya ang magagandang alaala nila doon. Hindi na ata mauulit iyon kahit kailan. Kung alam niya lang, mas niyakap niya pa ito ng mas matagal. Pinili niya sanang mahiga sa tabi nito at hindi inuna ang paghahanda ng almusal. Inilapag niya ang gamit niya sa sahig at naupo siya sa kama. Kinuha niya ang una ng asawa. Naroroon pa rin ang amoy ni Anton. Mahigpit niya iyong niyakap. Miss na niya ito sobra. Bumuntong hininga na lang siya at binatawan ang unan. Lumapit siya sa closet. Nilabas niya ang maleta niya roon. Naisip niya na hindi uubra kung doon siya titira. Hindi niya naman bahay yon. Si Anton ang nagpundar nun, kaya wala siyang karapatan.
Hindi niya rin kakayanin na madatnan siya doon at sumbatan nito. Nililigpit niya ang mga gamit niya. Ipinasok niya lahat sa maleta. Kaunti lang naman iyon, kaya nagpagkasya niya pati ang mga sapatos niya at gamit sa school. Natigilan lang siya nang makita ang kahon na naglalaman ng labi ng anak niya. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang box. Inilabas niya ang maliit na garapon doon. Hinaplos niya ang lalagyan. Kailangan niya pa rin maghanap ng mahihimlayan ng anak niya. Hindi pwedeng ganito lang ito. I'm sorry anak. Wala pang pera si Mami. Kaya dito ka muna sa tabi ko ha. Pinahid niya ang luha at maingat na inilagay ang botelya sa box. Inalis niya ang ibang gamit niya. Saka maingat na inilagay sa box sa maleta niya saka iyon pinatungan. Sakto naman na naiayos na niya iyon nang bumukas ang pinto at iniluwas si Anton. Napatanga siya rito. Matagal na hindi siya nakahuma. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinuha ko lang ang mga gamit ko. Aalis din ako kaagad. Natatarantang pilit niyang sinasara ang maleta niya. Halos din na niya napansin na may nakaipit na pantalon, kaya hindi niya maisara-sara. Idagdag pa na nanginginig ang kamay niya, kaya hindi niya maiayos ang pagkakasara niyon. Lumakad naman si Anton patungo sa kama. Naupo ito roon habang pinapanood siyang natataranta. Bali wala naman itong naghubad ng sapatos. I didn't ask you to leave, did I? Malamig na sabi naman sa kanya ni Anton. Napalingon naman siya rito. Wala siyang mabasa na kahit anong emosyon sa mukha nito. Blanko lang at malalamig na titig nito sa kanya. Para itong nakatingin sa isang walang kwentang bagay. Pwede ka manatili rito. Napalunok siya. Hindi niya matukoy kung nagbibiro ba si Anton o seryoso ito sa sinasabi nito. Pasimple niyang kinurot ang sarili baka kasi nakatulog lang pala siya at nananaginip lang na nasa harapan niya ngayon si Anton at kinakausap siya. Baka sa sobrang depresyon niya, hindi na niya namalayang na paghahalo na niya ang realidad at ilusyon. Nababaliw na ata siya. Dahil napaka-imposible naman na pagkatapos na nangyari ay sasabihan siya ni Anton na manatili rito kahit na niloko niya ito. Imposible namang naghimala ang langit dahil hindi totoo ang himala. Dahil kung totoo yon, bakit hindi naghimala at bumalik ang anak niya sa sinapupunan niya? Kung may himala man siyang hihingin, yun ay ang bumalik ang anak niya o kahit man lang maibalik ang araw na nawala ito para nabago niya ang sitwasyon. Sana buhay pa rin ang anak niya. Sana ilang buwan na lang at makakasama na niya ito. Bakit gusto mo pa akong manatili rito? Hindi ba galit ka sa akin? Lakas loob na tanong niya para masagot ng mga ito ang tanong niya sa isip. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Anton at nakakalukong hinisihan siya nito. Tumayo ito at naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Niyuko siya nito at hinawakan ang baba niya para mapaharap siya rito. As you can see, I have a job and I can no longer take care of this house. Tinitigan ni Anton ang buong paligid at muli siyang tiningnan nito. I need a maid to take care of all my needs. I remember, you were good at everything, even lying to people around you. I make them stupid. Dumiin ang pagkakapisil nito sa kanyang pisngi. Mas lumalim rin ang mga mata nito. Ngayong kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Anton habang nakatingin sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang tagalan ang mga mata nito na puno ng pagkasuklam sa kanya. Pabalang na binitawan siya nito. Tumayo ito ng tuwid at namulsa habang nakatingin sa kanya. Kuhanin mo na ang lahat ng gamit mo at ilipat mo sa maid's quarter. Doon na ang magiging kwarto mo mula ngayon. Anito sa katuluyang lumabas ng silid nila. Naiwan naman siya na tigalgal roon. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Anton. Katulong. Hindi lang katulong ang nais nito.
Alam niyang nais din itong parusahan siya dahil galit na galit ito sa kanya. Napayuko naman siya. Hindi niya hihilingin na mapatawad siya ni Anton dahil alam niyang walang kapatawaran ang ginawa niya rito. Pero kung dahil doon ay mapagbabayaran niya kahit kaunti ang kasalanan niya, gagawin niya para kay Anton. Niligpit niya ang mga gamit niya at binitbit iyon palabas ng silid. Hirap na ibinaba niya iyon sa hagdanan. Nasa kusina ang maliliit na maid's quarter. Balak ni Anton na kumuha ng katulong para raw maging kasama niya. Kaya naman malinis at maayos na ang maid's quarter. Nadaanan niya si Anton na kumukuha ng tubig sa ref. Ipagluto mo ako ng hapunan bago mo ayusin mga gamit mo. Utos nito sa kanya. Marahan na lang siyang tumango rito. Binuksan niya ang silid na para sa katulong. Mayroon na roong bed frame pero wala pa iyong foam. Hindi pa nila nabibilhan iyon. May mga karton naman na naroroon. Mga kahon ng mga gamit na binili nila. Yun na lang siguro ang gagamitin niya mamaya. Inilapag niya ang lahat ng gamit niya sa loob at lumabas na. Wala na si Anton sa kusina paglabas niya. Nilapitan niya ang ref. Naroroon pa ang stock nila noong nakaraang linggo. May mga pagkain pa roon. Kaya tinanggal na niya iyon sa ref. Kumuha na lang siya ng tusino at hotdog. Sa tingin niya kasi ay hindi na uubra ang karne na naroroon. Nagsaing siya habang niluluto ang ulam ni Anton. Habang hinihintay iyong maluto ay hinugasan niya muna ang mga baso at mga tasa na pinagkapihan. Nagkamali siya. Mukhang doon umuuwi ang asawa niya. Base sa mga tasa na nasa lababo. Pero mukhang hindi dito kumakain si Anton. Tapos niya nang linisin ang lababo nang maluto ang kanin. Agad siya naghain. Nagtungo siya sa sala kung saan naririnig niyang bukas ang TV. Nanunood roon si Anton. Nakataas pa ang paa nito sa center table. Luto na ang pagkain. Pukaw niya dito. Hindi siya nilingon ng lalaki pero pinatay nito ang TV at tumayo ito. Nagtungo ito sa dining table. Napabuntong hininga na lang siya at sinundan niya si Anton. Inabutan niya itong nakatayo sa harap ng lamesa at nakatingin sa hinain niya. Ano to? Galit na tanong nito sa kanya at tinuro po ang lamesa. Napatingin naman siya sa nakahain. Hindi naman sunog ang niloto niya. Tusino at hotdog. Really? Sa tingin mo kakainin ko yan para sa hapunan? Sigaw nito sa kanya. Napapitlag naman siya. Hindi na kasi pwede yung karne na nasa ref. I-order mo na lang ako. Oo. Nakayukong sang-ayon niya rito. Kinuha niya ang cellphone niya para sana umorder na lang ng pagkain. Nang maalala niyang wala nga pala siyang perang pambayad. Anton? Habol niya rito nang palabas na ito ng dining room. Bagot na nilingon naman siya nito. Wala akong perang pambayad. Nahihiyang pag-amin niya rito. Mahina nagmura naman ito. Dumukot ito ng pera sa wallet nito at ibinato sa mukha niya. Nakagat niya na lang ang labi niya sa ginawa nitong iyon. Yumuko siya at dinampot niya ang hinagis na pera. Nang maka-order siya ay niligpit niya na lang ang hinain niya. Hindi naman siya nakakaramdam ng gutom, kaya ibinalik na lang niya ang ulam sa ref. Iinitin na lang niya iyon kinabukasan. Halos kalahating oras ang lumipas na may nag-doorbell. Nandiyan na ang Grab na driver na pinag-o-orderan niya ng pagkain. Muli siya naghain sa plato. Umakyat siya sa itaas para tawagin si Anton. Nakahiga na ito sa kama. Nakasuot na ito ng pajama habang kalong nito ang laptop nito. Nakahain na ang pagkain. Uwi ka niya rito. Tumango naman ito. Tumalikod na siya at bumaba dahil baka masigawan pa siya ni Anton. Naglalabas siya ng tubig sa ref nang pumasok naman si Anton. Naupo ito sa dining table at kumain. Ni hindi malang siya inalok nito. Basta na lang nitong nilantakan ang pagkain. Nilapitan niya si Anton at pinagsali niya ito ng tubig sa baso. Wala itong imik habang kumakain. Nasa gilid lang siya habang hinihintay itong matapos sa pagkain. Nang matapos ito ay ininom nito ang tubig na ibinigay niya
Saka tumayo at basta na lamang iniwanan ang mesa. Tahimik niya namang niligpit ang kinainan nito at hinugasan. Lumabas siya at isinara na ang mga pintuan at bintana. Pinatay niya rin ang mga ilaw, saka pumasok sa maid's quarter. Ang problema niya naman ngayon ay ang hihigaan niya. Pero siguro naman mas okay na yon. At least, hindi na niya kailangan maghanap pa ng mauupahan. Ang kailangan niya na lang gawin ay maghanap ng mapagkakakitaan habang nandito siya at nagbabayad ng mga kasalanan niya kay Anton. Iniangat na lang niya ang bakal na kama, saka inilatag ang karton. Hinila niya ang mga damit niya at inilagay sa karton na naruroon. Inilabas niya ang mga alahas na mayroon siya. Hindi iyon marami dahil wala naman siyang hilig doon. Halos regalo lang iyon sa kanya. Sa tingin niya sasapat na iyon para makabili siya ng ilang gamit niya at magagamit sa pag-a-apply sa trabaho. Maaga siyang nagising kinabukasan gaya ng nakagawian niya. Inihanda niya ang almusal. Umakyat siya sa taas at binuksan ang kwarto ng asawa. Nakadapa sa kama si Anton at tulog na tulog pa. Maya-maya rin ay tutunog na ang alarm nito at gigising na ito. Maingat at tahimik niyang inilabas ang mga damit ni Anton na susuotin nito pagpasok sa opisina. Inalapag niya iyon sa gilid ng kama, katabi ng tuwalya nito at medyas. Hinanap niya ang sapatos ni Anton. Pinunasan niya muna iyon, saka inilagay sa ibaba ng kama para mabilis nitong makita. Bago siya tuluyang lumabas ay kinuha niya na ang mga maruruming labahin nito sa hamper. Nagtungo siya sa laundry area at nagsimula ng maglaba. Balak niyang linisin ang buong bahay sa umaga at lumabas pagkapananghali na para maghanap ng sanglaan. Bibili na rin siya ng kutsyon. Nahihirapan kasi siyang matulog sa sahig dahil hindi naman niya iyon kinalakihan. "Monica!" Narinig niya ang tawag sa kanya ni Anton sa kusina. Agad naman niyang pinunasan ang kamay niya na mabula-bula pa. "Bakit?" Tanong niya kay Anton na nakasimangot sa kanya. "Asan ang kape ko?" Singhal nito sa kanya. "Igagawa kita, sandali lang." Aniya na nagmamadaling nagsalang ng mainit na tubig. "Huwag na, malilate na ako. Paano ko pa yan iinumin?" Sarkastikong anito sa kanya. Saka lumabas ng komedor. Nasundan niya na lang ito ng tingin. Tiningnan niya ang pagkain na hinain niya. Hindi malang nito iyon ginalaw. Tumulo ang luha niya pero mabilis niyang pinunasan iyon. Naupo siya at siya na lang ang kumain niyon. Pagkatapos kumain at ligpitin ang pinagkainan, ay umalis na siya at bumalik sa laundry area at itinuloy ang ginagawa roon. Nilinis niya ang buong kabahayan. Tulad ng plano niya, hindi niya na lang magawang pasukin ang nursery room dahil natatakot siyang bumuhos na naman ang luha niya kapag naroroon siya. Hanggat maaari ayaw niya nang umiiyak. Gusto niyang ayusin ang buhay niya kahit paunti-unti lang. Naligo lang siya at nagbihis. Bitbit ang sling bag niya, nang laman ang 2 kwintas, isang relo at isang bracelet, ay nagtungo siya sa sanglaan. Mataas naman ang appraisal nito, kaya malaki-laki ang nakuha niya. Pumunta siya sa grocery store at namili ng manipis na foam na natutupi sa 3. Bumili rin siya ng unan at kumot niya. Namili rin siya ng kaunting grocery dahil naalala niya na halos puro frozen food na lamang ang laman ng kanilang ref. Nagtaksi na siya pauwi dahil marami siyang bitbit. 4:00 pa lamang ng hapon, kaya makakapagluto pa siya ng hapunan. Pero nagtaka siya nang bukas ang gate nila. Sa pagkakaalam niya ay naisara niya iyon kanina bago siya umalis. Kinabahan siya. Wala naman siyang nababalitaan na may akyat bahay na naliligaw dito sa subdivision nila. Imposible naman na si Anton ang nasa loob dahil wala naman ang kotse nito sa garahe. Kinakabahang pumasok siya sa loob. Miski ang main door ay bukas. Dahan-dahan siyang pumasok. May mga kalansing sa kusina siyang naririnig. Doon siya nagtungo pero marahan ang mga hakbang niya para hindi mabulabog ang kung sino man na nasa kusina. Napakunot ang noo niya na makita ang nag-iisang babae
na nakatayo sa harap ng stove at nagluluto. Andrea? Tawag niya dito. Lumingon naman si Andrea sa kanya at agad siyang nginitian na makita siya nito.